Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan naghulog ng isang espada na gawa sa yelo si Elf Arya, patungo kay Will Surford. Matagumpay namang nakuha ng ating bida ang sandata, at ginamit niya ito upang talunin ang halimaw. Napansin ni Marls at Headless na unti-unti nang natatalo ang Devende, kaya gumamit muli sila ng Magic Circle Gate, upang maglabas ng napakaraming Dino Bolos sa paligid ni Will Surford, ngunit madali lang natalo ng ating bida ito gamit ang isa sa mga 12 secret arts ni Elf Arya. Natalo din niya ang Devende gamit ang pinagsamang lakas nila ni Elf Arya sa kanyang Magic Sword, at tuluyan nang natapos ang kanilang laban. Ngayon, ating nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 30. Nagsimula ang chapter sa lungsod ng Regarden, kung saan ang mga mages at dwarves ay nagtutulungang ayusin ang mga ekstrukturang nasira. Ipinakita si Finn na nasa taas ng gusali, at pinapanood ang mga nangyayari sa paligid. Sinabi ni Finn, na tulad ng inaasahan sa lungsod ng Regarden, sa tulong ng mga duwende, ay napabilis ang pag-aayos sa syudad. Bigla naman itong umatras at tumalikod sabay sabing, nakakasiguro ako na babalik ito sa dati nitong anyo, sa lalong madaling panahon. May tumawag naman sa kanya, ngunit ang pangalang binanggit nito ay Invest. Nilapitan ni Finn ang tao na tumawag sa kanya, at ito pala ay si Iris. Kinausap ito ni Finn at sinabi, na kumusta ka na, Iris? Masaya akong makita kang maayos, pero sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tawagin sa pangalan na yan, dahil hindi ko gusto ang pangalang yan. Sinabi naman ni Iris, na saktong-sakto, dahil ayoko sa iyo, habang sinambit ni Finn, na hindi ka pa din nagbabago, ano? Kaya ano ang nag-udyok sa'yo na tawagin ako, ang tao na labis mong kinaiinisan? Habang pinagmamasdan ni Iris ang sword pendant na hawak niya, ay sinabi nito, na pakiusap, layuan mo si Will Surford. Kung makikialam ka sa kanya, mabilis na uusad ang mga kamay ng orasan, sa isang iglap lang, kapag nangyari yun, hindi natitigil ang tao na yun. Sinaad ni Finn kay Iris, na nakakagulat, hindi ko inasahan na marinig ang ganitong bagay mula sa iyo, Watcher. Nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? Bigla namang namula si Iris at sinabi, na sinong nagsabi. Nagpatuloy na naglakad si Finn, at nang napalapit na siya kay Iris ay sinabi nito, na pasensya na Iris, ngunit kukunin ko siya. Bigla naman nakaramdam ng lungkot si Iris sa sinabi sa kanya ni Finn. Nang makalayo na si Finn kay Iris ay muli itong nagsalita at sinaad, na ang araw ngayon ay ang graduation ceremony. Ang maliit na palaro ni Cauldron, ay matatapos na din. Inilipat naman ang scene sa dorm ni Will Surford, kung saan nagising na ito at kasama din niya si Kiki. Ang ating bida ay bumangon na sa kanyang higaan, at dumiretso sa banyo upang maghilamos. Napansin nito, na ang kanyang buhok ay bumalik na sa dating kulay, habang naalala niya ang nangyari sa kanyang pagbabago, at sinabi sa kanyang sarili, na napapaisip ako kung ano ang meron sa akin. Ang pusa ni Will ay biglang umungol, kung saan laging nandoon si Rusty, at naalala niya ito. Nilapitan ni Will ang kanyang pusa at umupo ito, habang si Kiki ay tumalon at umupo sa kanyang mga hita. Habang pinagmamasdan ni Will ang goggles na inayos ng kanyang matalik na kaibigan, ay sinabi nito sa kanyang sarili, na kung nandito ka lang sana Rusty, iniisip ko kung ano ang mga sasabihin mo sa akin tungkol doon. Pagkatapos maalala ng ating bida si Rusty, ay nagpatuloy na ito sa pagbibihis, upang maghanda sa gaganaping seremonya. Inilipat ang scene sa Regarden Magic Academy, kung saan ang grupo ni Lihana, at mga iba pang estudyante ay nagtipon-tipon, para sa graduation ceremony. Si Headmistress Cauldron ay nasa entablado at nag-announce, na ang doktrina ng Mahika, Artikulo 1, sinabi ng dakilang reyna ng Mahika, tumawa, magdiwang, at kung ang mga pausbong na bulaklak ay magbubukas o hindi, kapag tiningnan mo ang mga ito, tiyak na ang mga bulaklak ay naninirahan sa langit. Maraming buhay ang nawala sa trahedya ng Terminaria, mga propesor ng ating academy, at mang-ilang-ilang estudyante, sa lahat ng nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang mga tao, kasama na ang mga mataas na mages ng Tore, ako'y magbibigay ng aking pakikiramay at respeto sa lahat, kasabay nito, kailangan nating itigil ang pagbubuyos ng ating mga ulo. Dahil ang Tore ay nasa panganib, maaaring ang trahedyang iyon ay hindi ang katapusan,
kundi isang babala na nagsisilbing senyales ng paparating na sakuna. May responsibilidad tayong ipagpatuloy ang mga pag-asang ating pinagyaman tungo sa hinaharap, at alam kong magwawagi tayo. Ngayon, simulan na natin ang Regarden Magic Academy's graduation ceremony. Umakyat si Professor Edward sa entablado at sinabi, na mga estudyante ng ika-401 na pangkat, tumayo at pumila sa harap ng entablado. Ang mga nagtapos na tinawag sa pangalan ay makakatanggap ng kanilang mga diploma. Ginamit ni Professor Edward ang kanyang wand, at isa-isang pinalipad ang mga diploma, upang ibigay sa mga estudyante. Nakakuha din si Will Surfort ng diploma, na ikinatuwa nila ni Professor Wertner. Matapos mapamigay ni Professor Edward ang mga diploma, ay muling nag-announce ang principal. Ang higit sa 250 estudyanteng nabanggit ay nakumpleto na ang lahat ng kurso sa Regarden Magic Academy, at kinikilala bilang mga nagtapos, at sa wakas, ako'y nagagalak na ipahayag kung sino ang magpapatuloy sa tore. Ang mga pangalan na tatawagin, pumunta sa entablado, bibigyan kayo ng Mercedes hat o Witch's hat, na sumisimbolo sa inyong karapatan na umakyat sa tore. Ipinakita ang grupo ni Lihana, at iba pang mga estudyante na nakapasa at makakapunta sa tore, habang si Will Surfort ay hindi kasama sa mga pangalang natawag. Patuloy namang nagsalita ang headmistress at sinabi sa lahat, na ang 49 na estudyanteng ito na nakamit ang kinakailangang kredito, ay tatanggapin sa tore. Ang lahat ng mga manunood ay naghiyawan sa tuwa, habang ang ating bida na si Will Surfort ay nalulungkot at sinabi, na patawad, Elf Arya. Bigla namang nag-announce muli ang headmistress na si Cauldron at sinabi sa lahat, na ngunit may isa pang tao na nakamit ang pamantayan sa pagtanggap sa huling sandali. Ipinakita sina Professor Edward at Wertner, na gulat sa sinabi ng headmistress, habang patuloy na nag-announce ito at sinaad, na may dalawang kinakailangan para sa pag-akyat sa tore. Ang una ay ang makamit ang 7,200 credit, at ang pangalawa ay ang paglikha ng isang bagong spell. Ang spell na iyon ay nagtaboy sa kawalang pag-asa ng marami, pinrotektahan ang di mabilang na buhay, at nailigtas ang lungsod. Iyon ay isang dakilang tagumpay, isang malaking gawaing nararapat ipagmalaki. Ang pangalan ng spell na iyon ay Courage. Ipinakita si Will, at hindi niya inasahan ang mga narinig niya sa principal, habang sinabi ng headmistress, na Will Surfort, lumapit ka sa akin. Gustong pigilan ni Professor Edward si Principal Cauldron sa pagtawag nito kay Will Surfort, ngunit hindi naman pinahintulutan ng headmistress ang binabalak ng guro. Patuloy na nag-announce si Cauldron at sinambit sa lahat, na sigurado akong may ilan na tatutol dito. Ngunit kahit na ganoon, lahat ng tumatanggap sa kanyang tapang bilang isang mahika, ay magbigay ng malakas na palakpakan. Ipinakita ang mga manunood na nagbubulungan, at pinag-uusapan ang sinabi ng principal tungkol kay Will Surfort. Ang ating bida naman ay labis ang kagalakang nadadama, habang biglang may isang manunood ang pumalakpak. Tinignan ni Will kung sino ang tao na iyon, na ikinagulat niya, dahil ito pala ay si Sion. Ipinakita din na isa-isang nagtatayuan ang mga tao, at nagpalakpakan, upang magbigay pugay sa ating bida na si Will, habang ito ay umaakyat ng entablado. Ang lahat ng tao na nasa graduation ceremony, ay gumawa ng napakalakas na ingay, upang ipagdiwang ang nakamit na tagumpay ni Will Surfort. Ipinakita si Will na nasisiyahan sa mga nangyayari, at sinuotan na din ito ng Mercedes hat. Si Professor Edward ay naiinis sa nakamit ni Will Surfort na makatungo sa tore, habang sinabihan siya ni Professor Wertner, na Ed, oras na para bitawan ito, hindi mo ba iniisip? Sinambit naman ni Professor Edward, na hindi ko magagawa. Paano mo maipapakita sa kanya ang isang walang muwang na pangarap, at itapon siya sa kalaliman ng kawalang pag-asa? Paano mo siyang napapahintulutan na maranasan ang parehong kapalaran, na dinanas ko? Sinabi naman ni Professor Wertner, na tiyak na malalampasan niya ito, siya ay pinagdaanan ng isang nakakatakot, ngunit mabait na propesor pagkatapos ng lahat. Inilipat naman ang scene kay Finn, kung saan nasa itaas ito ng graduation ceremony, at pinapanood ang mga nangyayari. Ito ay natuwa sa nakamit ng espada at sinabi, na talagang makasarili ka, Cauldron. Marahil dapat kong himukin ang espada, na maghanap ng mga bagong posibilidad. Matapos magsalita ni Finn, ay ipinakita sina Will kasama sina Colette, Wignall at ang iba pa, na nagsisiyahan. Patuloy namang nagsalita si Principal Cauldron at sinabi sa lahat, na ang 50 estudyanteng ito
Ito ang pagsang-ayon ng lahat ng narito sa bulwagang ito na sila ay tatanggapin sa tore. Kayo ang henerasyon na dumaan sa pinakamasasakit na panahon. Sigurado akong haharap kayo sa maraming pagsubok at paghihirap sa hinaharap. Ngunit sa kabila nito, ako'y nakikiusap sa inyo. Naway maabot ninyo ang langit, at mapawi ang kasamaan. Inilipat ang scene sa itaas ng Regarden Academy, kung saan ang malaking kampana, ay tumutunog ng malakas, at may isang tao ang nakaupo malapit dito. Ang tao na nasa itaas ng gusali, ay si Rusty. Ito ay natutuwa sa nakamit ng kanyang matalik na kaibigan, na si Will Surfort, at sinabi, na binabati kita, Will. Ang pendant na suot ni Rusty, ay parang isang watch, at mukhang may mga piraso ng yelo ang lumalabas sa kanyang katawan. Inilipat naman ang scene sa itaas ng tore, kung saan kinausap ng kanang kamay ni Elf Arya ang kanyang master, at sinabi, na mukhang ang seremonya ng Academy ay natapos na. Dahil dito, may mga bagong mages ang pupunta sa tore, di ba Elf Arya sama? Ang Albus Vina ay nakaupo sa tabi ng bintana, at sinabi, na matagal na kitang hinihintay, Will. Ipinakita din ang mga iba pang Magie Evander, at si Will Surfort, habang sinabi ng narrator, na taon 506 ng kalendaryo ng Mahika, ang taon na tatawaging pag-asa, at pagkasawi ay nagsisimula na. Dito na natatapos ang chapter 30 ng Wistoria Wand and Sword. Mukhang si Rusty ay gawa sa yelo, at hula ko na isa siya sa mga clone ni Elf Arya, para masubaybayan niya ang kanyang pinakamamahal na si Will Surfort. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!